Tatlong pangalan, isang lalabas, Joaquin, Eliza at Carmel sa pinakamabigat na nomination ng kapamilya. Disclaimer. Ang commentary na ito ay personal na opinyon lamang. Layunin itong magbigay ng patas at mahinahong obserbasyon, hindi para mangbash o magdikta kung sino ang iboboto. Sa huli, boses pa rin ng tao ang magdedesisyon. Hindi biro ang nominasyong ito. Iba ang bigat kapag sino nga ba ang matitira, tatlo ang may kwento, at isa lang ang lalabas. Sa puntong ito ng PBB Club 2.0, hindi na sapat ang likable ka o may fandom ka. Ang tanong ngayon ay, sino ang may pinakamatibay na dahilan para manatili? Simulan natin kay Joaquin. Si Joaquin ay hindi siya ang tahimik at maingay sa drama, hindi rin siya yung palaging sentro ng eksena, pero consistent. Sa tasks, palaban. Sa grupo, maayos makisama. Sa loob ng bahay, malinaw na may direksyon ang galaw. Ang strength ni Joaquin ay hindi siya pilit. Hindi siya nagpapaka-hero, pero kapag kailangan, umaangat. At sa puntong ito ng kompetisyon, mahalaga ang stability, yung alam mong hindi ka pababayaan sa task, hindi ka idadamay sa gulo, at hindi ka mawawala sa focus. Ang risk lang kay Joaquin. Minsan, masyado siyang bossy at napansin ng casual viewers. Hindi lahat ng malakas ay maingay, pero sa botohan, minsan kailangan ding maramdaman ka ng masa. Pero kung pagbabasehan ang kontribusyon at consistency, may malakas na rason si Joaquin para magstay. Sunod, si Carmel. Si Carmel ang tipo ng housemate na lumalaban kahit pagod. Hindi perpekto. May emotional moments, may bigat, may pagod, pero totoo. At minsan, iyon ang mas kumakapit sa tao. Hindi scripted ang galaw niya. Hindi kalkulado ang luha niya. Kung nasaktan siya, makikita mo. Kung masaya siya, ramdam mo. Ang strength ni Carmel ay relatability. Maraming nakakakita ng sarili nila sa kanya, sa hirap, sa pagsusumikap, sa pagiging hindi perpekto pero nagpapatuloy. Pero fair din na sabihin. May mga pagkakataon na ang emosyon niya ay nakakaapekto sa performance, at may mga viewers na nagtatanong kung kaya pa ba niya ang pressure hanggang dulo. Ito ang tanong kay Carmel ngayon. Hindi kung may puso siya, kundi kung kaya pa niyang dalhin ang sarili niya sa mas mabibigat na laban. Kung puso at katotohanan lang ang pag-uusapan, malakas ang laban ni Carmel. Pero sa puntong malapit na sa big night, hinahanap na rin ng iba ang clarity at control. At ngayon, si Eliza. Si Eliza ang pinaka-polarizing sa tatlo. May sumusuporta, may nagdududa, may nagtatanong, at normal iyon. Wild card siya. At aminin natin, laging may tanong kapag wild card, deserve ba? Pero ang hindi pwedeng baliwalain ay ito. Simula nang bumalik siya, may malinaw na pagbabago. Mas present sa tasks, mas conscious sa galaw, mas aware sa paligid. Hindi man perpekto ang desisyon niya sa loob ng bahay, pero makikita mo na natututo siya sa bawat mali. At sa isang reality show, minsan mas mahalaga ang growth kaysa sa malinis na simula. Ang risk kay Eliza. Perception. May mga taong hindi pa rin tanggap ang wildcard narrative, at may mga hindi pa rin convinced sa consistency niya. Pero kung pag-uusapan ang potential, si Eliza ang may pinakamalaking pwedeng ibigay kung magpapatuloy. Sino ang mananatili? Sino ang lalabas? Kung kontribusyon at stability ang basehan, Joaquin. Kung puso at katotohanan, Carmel. Kung growth at redemption arc, Eliza. At dito nagiging mahirap ang desisyon. Dahil hindi lang ito botohan, refleksyon ito ng kung anong klaseng kwento ang gusto nating ituloy. Ang lalabas ay hindi ibig sabihin mahina. At ang mananatili ay hindi ibig sabihin pinakamagaling. Kundi pinakamalakas ang kapit sa boto at tiwala ng tao sa oras na ito. Sa huli, isang pangalan lang ang lalabas. Pero ang tatlo ay may iniwan ng marka sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya kahit sino pa ang maibig, sana tandaan natin. Lahat sila lumaban, lahat sila totoo sa sariling paraan, at lahat sila may pinatunayan. Bumoto kung sino ang gusto ninyong makitang magpatuloy. Hindi dahil sa ingay, hindi dahil sa galit. Kundi dahil naniniwala kayong may kwento pa siyang dapat tapusin, kung umabot kayo hanggang dito. Free shoutout tayo for the next video, please follow and share.